Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating makabuluhang edisyon ng aming teacher-led talk show, which is entitled Classroom Conversations, Tackling Behavior with Compassion, a teacher-led talk show. Ako po si Adrian Vincent M. Cantara, ang inyong host para sa gabi ito. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue sa mundo ng edukasyon, ang tamang pamamaraan ng pagdisiplina sa loob ng silid-aralan at kung paano ito maisasagawa ng may malasakit at unaw. Sa unang bahagi ng ating programa, ikinagagalak namin ipakilala ang mga iginagalang ng mga eksperto sa larangan ng edukasyon na mga kasama natin ngayong gabi. Sila ay mga guro, pinuno at tagapagtaguyod ng isang makataong, ligtas at epektibong disiplina sa loob ng silid-aralan. Narito ang ating mga panel. Unang-una, makakasama natin ngayong gabi ang isang haligi ng ligtas at inklusibong edukasyon. Si Dr. Jackie T. Esclanda, EDD, ay isang school leader na may higit isang dekadang karanasan sa pamumuno sa mga pampublikong paaralan. Nagtapos siya ng Doctor in Education Management mula sa University of the Philippines. Siya ay kilala sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa mental health awareness at emergency preparedness ng mga paaralan. Kasunod naman, kasama rin natin ng isa pang dalubhasa sa reinforcement strategies. Si Dr. Francis Gabriel G. Cride, EDD, ay nagtapos ng Doctor of Education sa Curriculum and Instruction mula sa Ateneo de Manila University. Siya ay kilala sa paggamit ng positive behavior charts upang mahubog ang kultura ng pagkakaisa at respeto sa loob ng classroom. Para naman sa mga estratehiyang subok na sa loob ng classroom, makakasama natin si Dr. Ezekiel Bryce Kyrie M. Liogo, PhD. Siya ay nagtapos ng Doctor of Philosophy sa Educational Psychology mula sa De La Salle University. Siya ay eksperto sa behavior contracts at student engagement at isa sa mga nangungunang tagapagsanay ng mga guro sa larangan ng positive discipline. At ang ating tagapayo sa larangan ng curriculum at advokasya sa edukasyon, si Dr. Deborah Z. Brion, EDD, ay nagtapos ng Doctor of Education sa Educational Leadership mula sa Philippine Normal University. Isa siyang batikang tagapagsalita sa mga forum hinggil sa mga kabataang edukado at patuloy na nag-aambag sa pagbuo ng patakarang sumusuporta sa kapakanan ng mga mag-aaral. Para sa ating unang segment entitled Safe Spaces, Thinkable Minds, with the theme of Disiplina na may malasakit, How Teachers Manage Behavior with Compassion. Pag-uusapan natin kung paano ginagawang ligtas at inklusibo ang pag-aaral. First, thank you for having us. So, creating a safe space is more than just locking the doors. Actually, nagsimula ito doon sa pag-provide ng training sa mga teachers tungkol sa mga emergency procedures, sa pag-sigurado ng clear evacuation. Also, is pag-promote ng anti-bullying campaigns. And to be more inclusive, is nagkasagawa kami ng peer counseling and regular check-in sa mga estudyante kasi mahalaga rin na from time to time isa-check natin yung well-being nila. So, ang kahalagahan pa dito is everyone in the educational community is involved. Kaya janitor, the principal, lahat sila kasama dun sa pagkasagawa ng isang safe space para sa mga estudyante. Ayos po yun, sir. Pero curious lang po ako. Ano po ba ang mga pakulangan naman sa pagpapanubalutin ng klase ng kaligtas sa isang eskwelahan? So, one of the biggest challenges na kinatanggap natin mga guro para sa isang safe space is yung pag-ensure na mga
pumapasok ng emotional stage. Kasi as you all know, lahat ng estudyante with pwede bang pinakaharap na problema katulad ng stress, family issues, and kahit yung mga trauma is magdadala din din sa pagpasok sa school. Kaya ako bilang isang guro is pinapromote ko yung pag-adapt ng isang classroom circle therapeutic for kung saan silang mga estudyante is may isang safe space sa classroom at pwede mag-pause, mag-meditate, and regulate and control their own emotions. Ngayon naman ay tayo dadako sa ikalawang bahagi ng show. At ngayon nga, ililipat tayo sa ating ikalawang bahagi ng programa which is entitled Teacher Toolbox. Pag-uusapan natin ang mga epektibong estratehiya ng mga guro sa pagharap sa classroom behavior. Dr. Yogo, bilang isang guro, ano po ang isang behavioral strategy na talagang epektibo para sa iyo? Salamat, Dr. Lilian. I use a method called behavior contracts. Isa ito sa mga epektibong paraan na ginagamit ko. Dito ay nakikipag-usap ako na personal at sa aking mga estudyante at nagkakaroon at gumagawa kami na masusuan about sa behavior expectations, sa kanilang achievements, sa kanilang rewards and goals. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ang mga estudyante ng sense of ownership sa kanilang behavior at mas tumitibay ang tiwala sa pagitan ko at ang aking mga estudyante. Napakaganda po ng surprise. Mayroon po ba kayong mai-request ba or maibabahagi sa akin na halimbawa kung paano ito nakatutulong? Opo, dati meron akong estudyante na madaling sumama or matibay habang nagtutulong ako. So, imbis na siya ay pagalitan palagi, kinausap ko siya. Nagkaroon kami ng kasunduan at nag-set up kami ng simpleng rule na kailangan magtaas ng kamay bago magsalita or mag-raise ng puso. So, sa una, mahirap para sa kanya. Pero kasi kasama siya sa paggawa ng kasunduan, naging motivated siya sumunod. Kalaunan, naging mas maayos ang behavior niya at mas naging engaged siya sa aming klase. Napakailang na halimbawa. Maraming salamat po, Doc Yogo. Ngayon naman, Doc Kribe, ano naman po ang iyong technique na ginagamit sa iyong klase? Sa totoo lang, I'm a big fan ng positive behavioral chart na kung saan lahat ng mga estudyante ay nagsisimula sa green zone every morning. Kapag nagpapakita sila ng magandang asal, gaya ng pakikipagtulungan o nagiging masipag sila, nagkakaroon sila ng progress na kung saan merong hakbang na naisasagawa. Kung may hindi naman kaaya-ayang gawain, pwede rin bumaba sila sa chart. Pero lagi namin binibigyan diin na magkaroon sila ng chance to reset. So, ibig sabihin, hindi lang pala ito patungkol sa pagdidisiplina ng isang estudyante, kundi rin sa pagkakaroon ng isang growth mindset bilang isang klase. Tama po. Gusto po namin ipakita sa mga bata na mahalaga ang bawat hakbang. Hindi perfection ang goal, kundi progress. Ngayong araw, napag-usapan natin na ang disiplina ay hindi kinakailangang maging marahas o nakakapanakit. Sa halip, pwede itong maging makatao, puno ng pangunawa, malasakit at respeto. At ang pinaka-epektibong paraan ng classroom management ay yung nakaugat sa tiwala, koneksyon at pagkilala sa bawat estudyante bilang individual na may kakayahang magbago at magtagumpay. Muli, palakpakan din natin ang ating mga panuhin. Maraming salamat po sa panonood ng Classroom Conversations.
Tackling Behavior with Compassion. Hanggang sa muli at magandang gabi.